ng Hebreo. Basahin po natin ang verse 12. Chapter 12 ng Hebreo. Ang tuloy po natin sa verse 22 hanggang 24. Okay. So, verse 8. Simulan natin yung 18. 18. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab, na babalutan ng dilim, at may malakas na hangin. Tuloy natin sa verse 22. Sa halip, ang nilapitan nyo ay ang bundok ng Zion, at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinadaluyan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos, Diyos na hukom ng lahat, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Last verse, nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. Everybody say amen? Amen. Glory to God. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako, Ama, Diyos na banal, na makapangyarihan, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po sa oras na ito. We acknowledge your presence in the midst of us. Lord, thank you for this day, Panginoon. At ikaw po, Lord, ang mag-minister sa amin. Ikaw po magturo, magpahayag. Ipuin mo po, Lord, ang lahat ng narito, maging sa kapaligiran po namin. Ikaw po ang kumilos. At sa lahat ng naabot nito, sa amang dako, Panginoon, sa loob at labas ng Antipolo, Panginoon, at maging sa labas ng bansa na nakikinig po at nanonood sa kanilang tahanan, Panginoon. Ipuin mo po sila at pagpalain mo po sila sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Gamitin mo lamang po ang instrumento ang lingkod. Ikaw po ang makita namin. Ikaw po ang marinig namin. At ikaw ang maitaas, Lord. Sa'yo ang lahat ng papuri at tagumpay ng gawain ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Purihin ng Diyos. And everybody say Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Nung nakaraan, mga kapatid, ay talagang hinandanan tayo. Hindi naipakita itong mga itong mga PowerPoint na to. Ngayon, mga kapatid, ay bumalik na. Amen? Palakpakan ulit natin ating Panginoon. Glory to God. We are in a spiritual battle. Amen po? We are in a spiritual battle. Sabi ng Panginoon, alam nyo, sabi dun sa 61, chapter 60. May basa nga po, verse 1, Isaiah. May basa po natin yun. Ito, lagi po natin itong binabanggit at kahit nung mga nakaraang linggo, sabi ng Panginoon, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Verse 2. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory be seen upon you. Amen? Mapapansin natin dito sa verse na to, mga kapatid, na bago sinabi ng Panginoon, yung verse 2 na lagi nating naririnig, sabi niya, Behold, behold, darkness covers the earth, and deep darkness covers the people. But the Lord will arise over you, and His glory be seen upon you. Bago po niya sinabing, behold darkness, sa verse 1, ang sabi niya, arise. Amen? Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Amen? Hindi surprise sa mga anak ng Diyos ang darkness. Naalala niyo, mga kapatid, even in the Old Testament, sa panahon ng
na sila ay nasa Exodus. Yung second to the last plague, there was darkness all over Egypt. Deep darkness all over Egypt. But doon sa dwelling ng Israel, mga kapatid, ay mayroon pong liwanag. And that darkness was supernatural. Ibig sabihin supernatural, hindi gawa ng tao, hindi gawa ng nature. Na nawala lang yung buwan o nawala yung araw, hindi. Talagang deep darkness na 3 days, mga kapatid, hindi po sila nakakilos, hindi sila nakagalaw because of the darkness. Hindi sila nakagalaw sa kanilang kinatatayuan. Amen? Yan, basahin po natin. Tingnan nyo po para malaman natin kung nasa Bible po yan. Sa Exodus chapter 11, pakibasa po ninyo. The same thing what's happening today na nakikita natin, ang tao hindi makagalaw. There's no darkness. Makikita natin sa panahon ngayon. Amen? There's no darkness covering the earth, but there is pandemic covering the earth. So it means, mga kapatid, this pandemic is the darkness that is covering the earth. Amen? It's not literally the darkness na dilim na hindi tayo makagalaw sa ating kinatatayuan. It is the pandemic today. Amen po ba? Na ang tao hindi gagalaw, doon lang kayo sa bahay nyo, huwag kayong lalabas, yan ang utos, dahil pag lumabas kayo, ikakapahamak nyo. Amen po ba? Ang tao, maraming nagagalit, bakit hindi tayo lalabas? Nagagalit sa gobyerno, pero ang totoo mga kapatid, ang gobyerno kakampi po natin. Amen? They are thinking for our safety. Hindi po yun sa ikakapahamak natin. The problem is us, yung tao. Why? Because ang tao is workaholic. Amen? Workaholic. Alcoholic. Work-alcoholic. Kaya, ang taong workaholic, mga kapatid, pag kinulong mo yan sa bahay, they are suffering. They're suffering so much. They don't know how to stay at home. Even when Moses, nung sila lalabas sa Egypt, mga kapatid, nakita nila, wala silang magawa. They are in the middle of the Egyptians na gusto silang patayin, gusto silang habulin. At doon sa harapan naman nila, yung dagat, mga kapatid, tama mo ba? Dagat, na yung tambo naroon, sabi, napapagitnaan sila noon. Pag lumingon sila sa likod, nandun yung Egyptian na hinahabol sila. Pag lumingon naman sila sa harap, tumingin sila sa harap, nandun naman yung dagat na hindi sila makagalaw. Amen? Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sabi niya, stand still, see the salvation of the Lord. Amen po? Kaya itong time na to, mga kapatid, na tayo po ay pina-stay at home, stay at home. Amen? And it is time for you to spend time with the Lord. Amen? Not to spend time with things that are not beneficial. Tama po ba? Beneficial. Not beneficial, not necessary. Amen? O, nakuha niyo na po ba yung sinasabi ko sa Exodus, mga kapatid? Sige pa, sa chapter 10, o sige, chapter 10, verse 21. Sige, pakibasa po. 10:21. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iulat mo pataas sa iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. 22. Ganun nga ang ginawa ni Moses at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw. 3 araw. 23. Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Ehipto hanggang walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto maliban sa tirahan ng mga Israelita. Oh, amen. Anong verse po yun? 23, di ba? Walang... Papaulit yung verse 23? 23. Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Ehipto. Kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto maliban sa tirahan ng mga Israelita. Amen.
Amen? Amen. Imposible. Paano nangyari na sa buong Ehipto nabalot ng kadiliman? 3 araw. At ang lahat ng tao ron hindi kumilos. 3 araw sa kanilang kinatatayuan. Amen? Ito po ay nangyari, totoong nangyari sa panahon ni Moses. Second to the last plague. Bago dumating yung pinaka-ultimate plague, yung 10th plague, yung pinaka-last, na kung saan nung dumating yung 10th plague na yun, mga kapatid, doon na po sila lumabas mula sa Egypt, papunta, tumawid ng tambo, at yun nga, yung nakalaya na po sila sa pagkaalipin sa Egyptian. So, history repeats itself. Amen po ba? Sa panahon ngayon, mga kapatid, hindi pinag-uusapan yung pong taon. Ang pinag-uusapan, araw, 3 araw, na noong panahon noon, literal na madilim, 3 araw, walang galawan sa kinatatayuan nila, but isipin natin ito, mga kapatid. Unawain natin. The people, the Israel, yung bahay kung saan nakatira ang Israel, yung nandun din sila, sa Goshen po sila, yung Goshen nagliliwanag. Amen? Yun lang ang tanging liwanag, nandun ang liwanag sa panahon po nila. Ibig sabihin, yung dwelling po doon, mga kapatid, hindi yung bahay, kundi yung pamilya. Yung mga pamilya ng mga anak ng Diyos. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos na sinasabi, ito yung mga taong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang tumanggap sa Diyos, kundi tumanggap din sa ating Panginoong Hesukristo. Ang akala kasi ng iba, mga kapatid, pag tinanggap nila yung Diyos, yung kilala nilang Diyos, nasa kanila na ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi, kilalanin mo ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya naging tao. Ang Diyos, Diyos. Pero yung Diyos, ibinigay niya yung kanyang anak, naging tao ang anak, para makilala po natin, maintindihan natin siya bilang tao. Amen? Kaya kinikilala natin siya bilang tao at bilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He came to where we are. He came to where we are. Hindi natin pwedeng kausapin ang Diyos bilang Diyos siya. Kaya niya ibinigay yung kanyang anak. Sabi niya, siya ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Ang Diyos hindi mo makikita. Pero ibinigay niya yung kanyang anak, siya ang larawan ng hindi nakikita, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa na makilala natin ang Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Siya yung way. Siya yung buhay. Siya yung liwanag. Siya yung daan para makilala natin ang Diyos. Hindi yung akala natin pag Diyos lang, nabanggit natin Diyos lang, yung Diyos na. Maraming Diyos. May mga Diyos-Diyosan. Maraming Diyos ang tao. Amen? Pero isa lang po ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isa lang. Praise God. So, sa English, mga kapatid, and the Lord said to Moses, stretch out your hand toward heaven that there may be darkness over the land of Egypt. Darkness which may even be felt. Mararamdaman mo talaga. So Moses stretched out his hand toward heaven and there was thick darkness in the land of Egypt 3 days. They did not see one another or did not anyone rise from his place for 3 days. Alam niyo ito, hindi ito nababanggit, mga kapatid. Kahit kahit napanood niyo na sa TV, hindi niyo maiintindihan. Akala nyo parang istoryang nanonood lang kayo sa CD. Pero sa Bible, mga kapatid, maiintindihan po natin. It was 3 days, walang galawan sa tinatatayuan po nila. At ang nangyari po ito doon sa mga Egyptians, but not to the people of God. Amen po? Kaya ang sabi po dito, sa verse 23, they did not see one another, nor did anyone rise from his place for 3 days. But all the children of Israel had light in their dwellings. Everybody say amen. 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 Sa panahon ngayon, tingnan niyo po, mga kapatid, the children of God had light in their dwellings. Kung tayo po ang bayan o pinangakuan, tayo ay tumanggap sa Panginoon, there is light in our dwellings. In our family, there is light. Amen po ba? Hindi ka nawawalan ng pag-asa.
Hindi sa dahil nakikita mo yung kapitbahay mo, nandiyan pa, buhay pa, yung mga kaibigan mo, yung mga kilala mo, hindi. Na natutuwa ka, hindi ka nawawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos hindi ka iniiwan kahit kailan. Lagi siyang nariyan, laging ganyan, nandyan ang proteksyon, nandyan ang supply, nandyan ang blessing ng Panginoon, even this time of pandemic. Amen. Na hindi na pandemic, ang isip kaagad natin, wala na, hindi. Mayroon pa tayong pag-asa ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. So, itong panahon na to, mga kapatid, the same thing, sabi ko nga, sa Isaiah, kung balikan natin yung Isaiah, sabi niya, bago niya sinabi, behold, sabi niya, behold, darkness covers the earth, deep darkness covers the people. That is in verse 2. But in verse 1, sabi niya, arise, shine, for the Lord has come. The glory of the Lord is risen upon you. Nasa inyo na ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, tayo mga kapatid, mayroon po talaga tayong spiritual battle na hinaharap. Hindi sinabi ng Panginoon, mga kapatid, na aalisin ko na lahat yan. Pag tinanggap mo ang Panginoon, mawawalan ka na ng problema, lahat, maayos na ang lahat, hindi ka na mamumroblema. Mga kapatid, may problema pa rin, nandyan pa rin. Hindi ka na magkakasakit, mayroon pa rin sakit. Amen po ba? Amen. Pero, ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, naandyan yan, pero huwag mong kalimutan, narito ako na handang magpagaling, handang magproteksyon, handang mag-supply, mag-provide sa iyo habang buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi nawawala ang Diyos sa buhay mo. Huwag mo siyang alisin sa buhay mo. Huwag mo siyang kalimutan. Unahin mo siya sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Lalo-lalo na dun sa oras na ikaw natatakot, unahin mo ang ating Panginoon. Bibigyan ka niya ng kalakasan. Bibigyan ka niya ng tapang para labanan yung takot mo sa buhay. Amen? Yung mga natatakot doon sa pandemic. Ang armas natin dyan, walang iba po ang ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya sa buhay mo. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dito sa binasa po natin, sa Hebreo mga kapatid, pinaunawa po ito sa atin noong nakaraan, na tayo po ay lumapit sa verse 18. Tingnan natin verse 18. Verse 18, sabi niya, hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita gaya ng mga Israelitas sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab, na babalutan ng dilim at may malakas na hangin. Ang tinutukoy nito na bundok, mga kapatid, yung bundok Sinai. Na doon sa bundok Sinai, ibinigay po doon ang law ni Moses. Amen po? At mula po doon sa bundok ng Sinai, nagpatuloy sila ng paglalakbay, mga kapatid, hanggang sa makuha nila yung Kanaan. At sila'y manirahan doon sa Kanaan, at maging hanggang sa Kanaan, panahon ng mga hari, yung aklat ni Moses, yung kautusan ni Moses, ay sinusunod po nila. Tama po ba? Pag sinabing, ano ba yung kailangan sundin nila sa panahon ni Moses? Dahil doon sa kautusan ni Moses, natutunan ng tao kung paano lumapit sa Diyos. Natutunan ng tao kung paano mabuhay sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat itinuturo doon. Ano ba tinuturo doon? O magtayo ka, Moses, ng tabernakel. Ipagtayo mo ako ng tabernakel. Yung tao, turuan mo, maghandog sila ng hayop bilang handog sa kanilang mga kasalanan. O, amen po? So, kaya sila may ginagawang paghandog doon sa Egypt or sa wilderness. Yun yung paraan ng Panginoon na pagsamba nila sa Diyos. At ang Diyos din ang nagsabi, Moses, hirangin mo si Aaron bilang high priest. Amen po ba? At lahat ng mga Levita ay sila ang maglilingkod sa templo o doon sa tabernakel. So, habang from generation down to generation, mga kapatid, ginagawa po nila yan hanggang sa dumating po ang ating Panginoong Jesucristo. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Kaya nga nung dumating si Jesus Christ, nung panahon ni Jesus Christ, panahon ng Romans, mga kapatid, ay makikita natin, ang templo nila noon, hindi na po yung tabernacle na kagaya sa wilderness. Ang tabernacle nila ay templo na. From tabernacle, naging templo. Amen po? Yung templo na yon ay second temple. Yun po yung second temple na tinatawag, the temple of Herod. Herod's temple, ang tawag po doon. Yung panahon ni Jesus Christ, Herod's temple. The first temple, ang tawag po ay Solomon temple. Sapagkat ang unang templo na itinayo ay si Solomon, King Solomon, anak po ni King David.
Siya yung nagtayo ng unang templo ng ating Panginoon. At yung templo na yun, mga kapatid, bumaba po mismo ang ating Panginoon doon. Yung Shekinah glory na tinatawag. Pag sinabing Shekinah glory, yung kapuspusan, yung majesty, yung espiritu ng Panginoon, yung ulap na yon na pumuno doon sa templo, naroon po sa templo. Amen. Pero ano nangyari po doon sa Solomon Temple? Nung panahon ng mga hari, hindi na hari si Solomon, hanggang ibang hari na ang naghari, mga kapatid. At dumating ang araw na ang tao hindi na sumasamba, kinalimutan na nila yung pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Ang ginawa ng Diyos, pinasako po sila kay King Nebuchadnezzar, yung Gentile, mga kapatid. Kaya may sinasabi doon, the times of the Gentile has come. Kasi ang Panginoon is dealing with His people from the very beginning. Pero nung yung mga tao panahon na yun, na ang Israel ay nagbago, nakalimot sa Panginoon, hindi na sumamba. No? The reason why God allowed Nebuchadnezzar to enter into their place para makaptive po sila is because they are committing idolatry. Idolatry. Ano ibig sabihin idolatry? Sumasamba na po sila sa ibang Diyos. At yun po, ang tawag po doon ay Diyosan. Hindi na yung tunay na Diyos. Ang may tunay na Diyos, makinig tayo mga kapatid, hindi po matatagpuan sa Pilipinas. Hindi matatagpuan sa Amerika. Hindi matatagpuan sa Australia. Hindi matatagpuan sa Africa. Natatagpuan po sa Jerusalem. Sa ating, sa bayan ng Israel. Kaya sabi dito, sa verse 22, basahin po natin yan. Ayan, 22, sa halip, ang nilapitan nyo ay ang bundok ng Zion. Amen? Hindi bundok ng Sinai. Bundok ng Sion. At ang lungsod ng Diyos na buhay. Ano ibig sabihin yung bundok ng Sion? Yun daw yung lungsod ng Diyos na buhay. So, nandun ang Diyos sa Jerusalem. Maliwanag po ba? Originally, mga kapatid. Kaya bago pa si Paul, mga kapatid, tawagin ang Panginoon, ito, naroon ang Panginoon. Kaya si Paul, isang Hudyo. Tayo, hindi alam ng mga tao kung bakit sila nagkaroon ng relihiyon, bakit nila tinanggap yung relihiyon, hindi nila alam kasi kinamulatan na yon, kinagisnan na po nila, wala silang kamalay-malay sa nangyari, basta ako, ganito, nabaptize ako, bininyagan ako ganito na ako, yun lang po tayo. Ang hindi natin alam kung saan talaga nanggaling po yan. Dito po nanggaling yan sa mga Hudyo. Walang relihiyon kung walang nangaral. Amen po ba? Amen. Kaya lang, ang naisitayo ng Panginoon ay hindi relihiyon, relasyon. Pero ang naitayo ng tao ay relihiyon. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, kung tatanungin niyo si Paul, hindi relihiyon ang itatayo. Relasyon sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, gusto kong mabilis lang yan mga kapatid para makita natin from Old Testament going to the New Testament, makikita natin doon sa first temple, Solomon Temple, the second temple is Herod's Temple, yun yung dinatnan ng ating Panginoon. Nawasak po yung temple ni Solomon. Lahat ng mga kayamanan po doon, dinala po doon sa panahon ni nung sila ay naging captive ni Nebuchadnezzar, and then the Persian Empire, hanggang sa Greek Empire, hanggang sa Roman Empire. Nagtuloy-tuloy po yung mga empire na po yun. At wala na po. Yung bayan ng Diyos, mga kapatid, nagkalat na po yun sa iba't ibang bansa. Nawala po sila. Kaya sila nabura sa mapa. Amen po. Ngayon, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kababalik lang po nila sa kanilang mula sa kanilang iba't ibang bansa. Bumalik po sila. Maliwanag po ba? Ang akala nila ang ating Panginoong Jesucristo, yun na ang magliligtas sa kanila. Pero ang hindi nila alam, mga kapatid, ang nais unahin ng Panginoon na iligtas po sila, hindi po sa pisikal, literal na gawin silang isang bansa. Nais silang iligtas ng Panginoon sa spiritual, yung kanilang kasalanan. Palayain sila sa kasalanan. Sapagkat kung wala na ang kasalanan, mga kapatid, sa buhay ng tao, mananahan na po ang Espiritu Santo mismo sa loob ng tao. Amen. Because you are cleansed. So clean. And we cannot be cleaned by ourselves. We can be cleaned by the blood of our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Gusto mo bayaran ang kasalanan mo? Mamatay ka na. Amen po ba? Ayoko mamatay.
Amen? Sino gusto mamatay? Wala. Amen? Amen. Gusto natin mabuhay. Amen. So, kaya nga, kung alam mo lang mga kapatid na hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo, kasi ang hihingiin niyan sa'yo, kamatayan mo, maghahanap ka ng kaligtasan mo. Tama po ba? Nasaan ang kaligtasan ko? Sino ang kaligtasan ko? Ang ating Panginoon sa Kristo. Siya ang namatay para sa iyo. Palakpakan natin natin. Pero tanggapin mo, yung kaligtasan ko ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi lahat, kaya sabi na po, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ng Panginoon, ligtas. Ang tinutukoy ko dito mga kapatid, hindi lahat na, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, kala mo maliligtas ka. Hindi, tanggapin mo ang ating Panginoon sa Kristo dahil siya ang nagligtas sa iyo. Sa paano paraan? Namatay siya sa krus para maligtas ka. Anong kaligtasan? Yung kamatayan. Para hindi ka mamatay. Pero namamatay pa rin ng tao kahit nabuhay, namatay at nabuhay ng ating Panginoon. Yes, namamatay. Pero hindi mo nakikita sa mata ng Diyos. Ang Kristiyano, believers in Christ, pag namatay, natigil yung kanyang pagtibok ng puso, mga kapatid, automatic ang espiritu niya nasa Panginoon. Amen. Hindi siya namamatay. Katulad ng ating Panginoon sa Kristo. 3 days lang po siyang nawala. 3 days. Ngayon, pag may namatay, 40 days. Ano? Ang gagawin natin? Magpapadasal tayo, di ba? Amen? Alalahanin natin, 40 days yan, gumagala-gala yung espiritu niya. Yan ang alam mo. Kasi yan ang tinuro ng relihiyon. Pero si Jesus Christ, mga kapatid, namatay po siya, inilibing, pero after 3 days, He rose again from the dead bodily, not spiritually. Amen. Iba po yung nabuhay ang Panginoon, espiritu, hindi, bodily. Minsan, di ba, tayo may mga premonition tayo or illusion tayo na pag may namatay na tao, sabi, nakita ko siya, nakausap ko siya eh. Ay, yung ano pala niya yun, yung espiritu niya. Kaluluwa niya. Kaluluwa yun. Pero ang Panginoon, nung nabuhay magmuli, mga kapatid, sabi niya, ghost, ghost. I'm not a ghost. Come. Sabi niya, touch me. I have body, I have body and bones and flesh. With no blood. Amen. Why there's no blood? Ang blood, larawan po yan ang tao nasa temporary life pa siya. Ang nagbibigay ng buhay sa atin, yung dugo. The life of the flesh is in the blood. Leviticus chapter 11, verse 17. The life of the flesh is in the blood. Subukan mong alisan ka ng dugo. Tama po ba? Kaya ngayon isang taong mamamatay, sinasalinan ng dugo. Sinasalinan siya ng buhay. Amen po? Hindi ka pwedeng mawala ng dugo, mamamatay ka. Why? Because the life of the flesh is in the blood. Pero darating ang araw, mga kapatid, ngayon, sa panahon ngayon, pagdating ng ating Panginoon, papalitan po tayo. Gagawin tayo katawan na hindi nabubulok. Resurrection body. We have resurrection life already because of our Lord Jesus Christ. We receive the Lord Jesus Christ. When we receive the Lord Jesus Christ, we have the resurrection life. Amen? Our life is not physical. Resurrection life. Kaya ang buhay mo, iba na. Although nakikita natin, there is darkness all covering the earth, but the glory of God is risen in your life. Amen po ba? Nabubuhay ka sa buhay ng ating Panginoon. Pag sinabing yung resurrection life, ang umaasa yan mga kapatid, mismo sa nagbigay ng buhay mo. Sino ba nagbigay ng buhay ng resurrection life? Hindi ba ang ating Panginoon sa Kristo? Pero kung ang buhay mo physical, ang asa niyan saan? Sa physical din. Pagka may sakit, hanap, tawagin mo nanay mo, tatay mo. Ano pa? Tawagin mo si doktor. Sino pa? Tawagin mo si father o si pastor. Nakuha po ba natin mga kapatid? Amen? Ang buhay mo kasi physical eh. Kukuha ka ng pagkain, lahat sa mundong ito umaasa pag physical lang ang buhay mo. Pero kung sa spiritual, nabubuhay ka sa spiritual, katulad nito, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, binibigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon. Because sabi niya, the word is bread and life indeed. It's bread indeed. Ito yung pagkain, ito yung tinapay na nagbibigay buhay, ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan natin ating Panginoon. Nakikita natin yan mga kapatid, no? Herod. So, yung templo na ngayon na tinatayo ngayon sa Israel, mga kapatid, yan po yung tawag po dyan, third temple. Kasi yung templo ni Herodes, nawasak na naman yan, mga kapatid. When they rejected the Lord Jesus Christ, on 70 AD, nawasak po yun. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Nangyari yung sinasabi ng Panginoon, walang bato sa ibabaw ng kapwa bato
na matitira. Sabi niya, walang bato. Alam niyo noon yan mga kapatid, ang akala ko, mangyayari pa lang. Mangyayari pa lang, pero yun pala, nangyari na. 70 AD nangyari na po yun, nawasak. Ang tinutukoy niyang bato, yung mismong kinatatayuan ng bato nung panahon ni Jesus Christ. Amen? Wala na po yun, wasak na po yun. 70 AD. Oh. Amen po? Ngayon, ang hinihintay, yung tatlo yung tanong nila mga kapatid, kailan mangyayari ito? Yung sabi ng parin, walang matitira dyan sa ibabaw ng kapwa bato. Ginagamit kasi ng ibang mga ngaral, yung Matthew chapter 24, bilang pang matakot ang tao, tao ba, para lumapit sa Panginoon. Makinig tayo mga kapatid, pag tayo lumalapit sa Panginoon dahil sa takot, it is not God's will. Amen? Hindi. Ang nais ng Panginoon sa atin, lumapit tayo sa Panginoon sapagkat naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka makakalapit sa Panginoon kung yung out of fear, out of yung takot natin sa takot ako sa Panginoon, kaya lalapit ako, yung parang bang kino-urge ka, pinilit ka lang. Hindi po sa Diyos yan. Yung dahil sa takot mo sa impyerno, takot ka mamatay, kaya ka lumapit sa Panginoon. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon dahil takot tayo mamatay. Lumalapit tayo sa Panginoon dahil tayo ay tinawag ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. Yung pagmamahal ng Panginoon ang makita mo. Kaya ang tao hanggang hindi nila nakikita ang pag-ibig ng Diyos, hindi nila makikita. Wala silang makikita sa Panginoon. Hindi sila makakalapit sa Panginoon. Hindi nila kilala ang pag-ibig ng Diyos, walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Wala nakakalam sa pag-ibig ng Diyos. Pero pag nakilala mo ang ating Panginoon, mga kapatid, ang Panginoon sa Kristo, siya ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat siya ang nag-alay ng kanyang buhay sa krus. Amen. He gave Himself for us. Himself for us. Yun ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya doon mo makikilala ang pag-ibig ng Diyos sa ating Panginoong Kristo. Amen. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. So, kaya po dito mga kapatid, nasabi dito, yung nilapitan natin, bundok ng Sion. Yung bundok ng Sinai, nagpatuloy yun hanggang sa panahon ni Jesus Christ. At maging nung mabuhay na magmuli na ang ating Panginoon, makyat na siya sa langit mga kapatid, babalik po ang ating Panginoon. Amen. Maraming tao hindi naniniwala o hindi alam ito sapagkat hindi naman ito palaging itinuturo. Amen. Ang alam kasi nila, ang pagbabalik ng Panginoon, paghuhukom agad o yung judgment agad. Parang hindi, wag mong pabalikin ang Panginoon. Kasi ang alam nila, pag dumating ang Panginoon, judgment mga kapatid, hindi po judgment. Pagdating ng Panginoon, ililigtas po tayo na tumatawag sa ating Panginoon, na tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Amen. Amen. Yung judgment, mga kapatid, mangyayari po yun, yung sa mga taong hindi tumanggap sa Panginoon. Sa mundo. Makinig tayo, ang pangako ng Diyos, not for the world. Ang pangako ng Diyos, for the people of God. Ang ililigtas ng Diyos, hindi mundo.